Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat. And let me extend my courtesies to our one office base commander, Abdul Haq A. Ibrahim, and our 3 deputy commanders who are here, and our barangay captain, Honorable Modrica Cabal, and our candidate for the parliamentary district 2 in Cotabato City, Professor Hashim Mantikayan. And we also have our parliamentary district candidate for this particular district, District 3 in Maguindanao del Sur. We have my brother Basco Tabendan, and our very popular and very well-loved Sheikh Abdul Wahab Kawilan. So, alam ba natin yung chanting ng UBJP? One Bangsamoro, one party, one future, UBJP. So, lahat tayo, pwedeng mag-chant tayo lahat. UBJP, one Bangsamoro, one party, one future, UBJP. Mukhang hindi man kayo naka-breakfast. Mukhang mahina. No? Sige, ulitin natin. UBJP, one Bangsamoro, one party, one future, UBJP. Thank you po sa ating lahat. Ito po ay voters education, kaya napakahalaga po ng ating topic for this morning. And I would like to congratulate our organizers, especially our base commander, Abdul Haq, for organizing this very timely and relevant voters education for all voters in the barn, and particularly for this particular district. Now, bakit ba mahalaga na merong tayong voters education? No? Kailangan talaga natin yan ngayon dahil napakahalaga po ng voters ng first parliamentary election na gaganapin ngayong September 14. Lahat ba tayo dito ay registered voter? Dito, registered voter ba kayo? Okay, so aasahan natin na sa darating na eleksyon, dapat talaga ay makaboto tayo. Kasi ang sinasabi ng iba, atin ang tao, marami tayong tao, pero ang problema, ma'am, hindi man sila nakaboto. Or kung nakaboto man, hindi nabilang yung kanilang boto, or nadaya tayo, ma'am, sa bilangan. So yan ang hindi natin papayagan na mangyayari this coming September 14, 2026, and that is why we are conducting massive voters education para yung mga botante natin, lahat ng mga mamamayan ng Bangsamoro ay dapat alam nila kung ano ang kanilang gagawin. So let me just share to you five key messages na kailangan natin malalaman sa voters education. Huwag na natin paramihan, baka hindi na rin natin ma-memorize. 5 lang. Ito yung papaon ko sa inyo sa araw na ito. Unang-una, nasabi na kanina ni Professor Hashim na itong election ay tinatawag na a continuation of the Bangsamoro Jihad for freedom and right to self-determination. This is a historical election, and pag sinasabi natin na continuation of our jihad, as explained to us by no less than Chairman Alaj Murat, ibig sabihin, this is not an ordinary election. Dapat yung pagsabi pa lang na continuation of our jihad, dapat ma-instill na natin sa utak ng mga botante na hindi
eleksyon na mayroong mga dayaan, vote buying, lokohan, at mga takutan. No? Ito po ay historical first parliamentary election, and the expectation here is that we want this to be clean, fair, honest, and peaceful, so that the Bangsamoro people will be able to exercise their right to self-determination, their right to free choice, and their right to elect their leaders in the Bangsamoro Parliament. So, very, very important po ito kasi sa ngayon, ang PTA ay mga appointees lang. No? They are appointees of Malacanang. So, bilang mga appointees, they serve at the pleasure of Malacanang. So, kung anong sasabihin ng Malacanang, kung anong agenda o dikta ng Malacanang, wala silang magagawa, wala tayong magagawa dahil appointee sila. So ngayon, kung meron na tayong election, ay hindi na basta-basta diktahan yung ating mga leaders because they are duly elected by the Bangsamoro people. They seek their legal mandate from the Bangsamoro people, and they are answerable and accountable to the Moro people. So ganun po, no? Yun yung first na gusto nating emphasize. So kung continuation of the jihad, dapat ay kailangan natin ng magsakripisyo, kailangan natin magtrabaho at magsumikap para tayo ay mananalo sa eleksyon. So hindi siya parang eleksyon na ito. So kailangan marami tayong pera, kailangan ay mamili tayo ng boto o maghintay tayo kung sino-sino ang highest bidder ng mga kandidato. Hindi po ganon because precisely ang pinaka-kandidato sa coming election is MILF. It will be MILF seeking direct mandate from the people, and our number one nominato ng United Bangsamoro Justice Party is no less than our chairman and Amirul Mujahideen and United Bangsamoro Party President Alhaj Nuran Ibrahim. So yung mga kandidato po natin ay hindi po sila mga negosyante, hindi sila mga politiko na every month may mga ira. So hindi po sa natin ma-impose sa kanila kung ano yung sistema, kung ano yung bulok na sistema na pilit natin na pinapalitan through electoral reforms in the BARN. So very important po yan, mapaintindi natin sa ating mga kasama, sa ating mga botante na ibahin natin, no? Let us shift our mindset na hindi ito ordinary, hindi ito ang regular election, bagkus ito ay napakahalaga to be able to continue with our struggle. So that's number one key message. Number two, gusto ko rin bigyan lang ng examples kung ano na ba yung na-accomplish ng BARN in an MILF-led transition government. No? Very important yan para malalaman ng mga voters natin, bakit ba natin ibuboto ang UHAP? Ano ba yung nagawa na ninyo? So, I will give you a few examples. I'm sure marami na rin kayong alam, pero pwede niyong dagdagan. Unang-una, ang sinasabi nila dito sa BARN, we have a very strong autonomy arrangement. No? And we also have a very strong fiscal autonomy. So sa ngayon, dito sa BARN, meron tayong parliament na pwede gumawa ng batas para sa atin. We also have the block grant
political situation, you have to coordinate with the ceasefire mechanism. Kailangan mo mag-coordinate sa commander para makapasok ka dito. Pero ngayon, very much improved na po ang ating mga communities at marami na tayo mga projects na nakapasok dito. And for example, if you travel from General Santos to Cotabato City, dati, puro po yan checkpoint. Ang dinadaanan natin dyan ay puro checkpoint. Ngayon, matadaan ka dyan, ano makikita natin? Marami na tayong marami ng gasoline station, di ba? Marami ng coffee shop. Meron ng pera padala. Marami ng mga restaurants. So these are examples na meron ng kumpiyansa ang mga tao na magnegosyo dahil peaceful na yung lugar. Number, if you also notice, marami ng mga roads ngayon na na-open. Like for example, if you travel from yung mga taga-Wao before, pag pumunta sila sa kanilang Kapitolyo sa Lanao del Sur, they have to travel to Cagayan de Oro and go to Iligan and bababa sila ng Marawi. Ganon po kahirap papunta doon, pero ngayon, with the improved peace and order situation, ay pwede na sila ng mga less than 2 hours, makarating na sila from Wao to Marawi via Amay Manatila. So very much improved, no? Kaya ngayon, even in Lanao del Sur, pwede na pumasok yung mga public bus. So may mga biyahe na dyan. Another example is yung mga war-torn areas in North Cotabato na composed of the 63 barangays na sila po ay nag-join dito, nag-petition, they're now part of the barn. Sila po ngayon ay naging full-fledged municipality na sila. They are already transformed into 8 municipalities which would elected mayors, vice mayors, and councilors. And it's before, kung ang nangyayari dyan ay puro na lang bakwit, puro na lang survival in the evacuation center, mga bahay na nasusunog, mga OB-10 na bumomba sa kanilang mga communities. Ngayon po ay very peaceful na yung mga lugar nila. Yung mga commander nila ay mga mayor na. So, this is another example. Then, let me also share na dito sa farm, through the MILF-led na transition authority led by our former Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim. Dito lang sa farm natin nabigyan ng mga financial assistance yung ating mga mujahidins. Meron ba nakatanggap sa inyo dito na mga yung sa veterans na pension sa mga mujahidin? Veterans, meron? Meron ba? Wala? Meron? Okay. So di ngayon, yan po ay isang major accomplishment of our BPA, and I have to give credit to Engineer Aida Silungan. Palakpakan natin. Siya po talaga ang nagsulong sa pagpasa ng batas for the creation of the Office of the Bangsamoro Mujahidin under special circumstances. Pag yung pinasayan, yung mga kasama natin sa parliament, sabi nila, ay, hindi yan pwede, unconstitutional yan, illegal yan, pero dahil sa pagsisiyasat at pag-aaral, may pumunta pa kami ng AMSE para aralin din kung ano yung experience doon. Finally, with the strong will of Chairman Alhaj Murad and Ma'am Aida Silungan, we were able to pass the law creating the benefits at institutionalizing the benefits for the mujahidins under special circumstance. So with that, let me just, so number 2 po ay yung accomplishment, no? So one is yung pag-explain gaano mahalaga yung ating election ngayon. Pangalawa, ano na ba yung
So kailangan we should have a 45 majority seats in the parliament. Kailangan natin gawin yan. And aside from that, aside from obtaining majority seats, pangalawa ay kailangan din natin na maka-elect ng chief minister. No? Sino ang mag-elect ng chief minister? Alam ba ninyo kung sino mag-elect ng chief minister? Ang mag-elect na hindi ang butante ang mag-elect ng chief minister. No? Kaya doon sa balota, huwag niyo hanapin doon ang pangalan ni Alhaj Murad Ibrahim. Hindi niyo makikita doon dahil doon siya tumatakbo under the party ng UBJP as number 1 nominee. Number 13 sa balota. Yes! Okay. So pag ganon, ang mangyayari ay, so pangalawa, unang goal natin to get majority seat. Pangalawa ay to elect our chief minister through the 45 members of parliament that we have. And pangatlo ay kailangan natin ma-establish ang government of the day in the bar. Gusto ba ninyo yan? Yes! Kayo dyan, okay ba sa inyo dyan? Mukhang busy rin kayo dyan. Marina! Ano kayo pinagkabisihan ninyo? Okay. So, number 4. Number 4 message. Madali na lang ito, no? Very important. So, kung gano'n ang ating goal, 45 seats, at paano ba natin magawa yan? Ano ba ang dapat natin gawin? Mga kasama, paano ba tayo mananalo? Okay. Unang-una, dapat ay mag-house to house campaign tayo. Magkampanya tayo at huwag tayo magkampanya doon lang sa mga kasama natin sa MILF. Kasi ang magboto sa election, hindi lang mga member ng MILF, buong region. So kung dito ay puro na kayo UBJP, doon kayo mangampanya sa mga hindi pa UBJP, baka makumbinsin ninyo sila. Okay ba yun? Willing ba kayo mangampanya? Okay. So mangampanya tayo at we win the hearts and minds of the people. At I think given naman yan, no? Kasi nga, ito nga, itong jihad na ito, peaceful ito, di ba? Through democratic struggle. Kayo naman ay tested na in the last 50 years na andyan talaga yung puso ninyo sa MILF. But we have to expand. We have to reach out to other voters so that we will be able to convince them to also vote for UBJP. Meron ba kayong mga kaibigan doon sa Basilan? Meron ba? Makipagkaibigan din kayo. Invite them as your friends sa Facebook para makakampanya kayo sa kanila. Doon sa Tawi-Tawi, meron ba kayong pakilala? Okay, so tawagan ninyo yung mga relatives ninyo doon sa Tawi-Tawi, kung may mga classmate kayo, mga kamag-anak doon, ay para makonvince ninyo na kailangan natin ang boto nila para sa UBJP. Number 3 na pwede natin gawin, talk to your barangay officials. No? Talk to your mayor. Talk to your dato. Mga political leaders dito, hingin natin sa kanila yung suporta na pagbigyan naman nila yung UBJP. Kasi this is the first election at ang MILF ang nag-negotiate ng establishment of a parliamentary form of government. Hindi naman siguro maganda or masakit naman siguro na pagdating na ng regular parliament, kahit one term lang, hindi man lang tayo posisyon dyan sa bar. So, very, very important, magtrabaho tayo. Pwede rin tayo mag-volunteer, mag-postery. No? Pwede rin tayo mag-volunteer, mag-watchers. Willing ba kayo mag-watchers? Willing ba kayo mag
So we will need also the support of our via na mabantayan natin na magiging peaceful, orderly, and clean yung election. Pag magpunta kayo doon, dapat ay wala rin kayong mga armas kasi hindi po tayo pupunta sa gera, pupunta po tayo sa sa polling place, bawal po ang mga armas doon. Okay? Now, finally, ito na, ang pinakalas ay sino ang ibuboto? Sino ang ibuboto natin? Very important, baka makalimutan ninyo, ha? So, ang una na, there are 3 categories ng pagboto. Ang unang iboto ay yung regional political party. No? Pag hawak mo ng balota, tumingin ka na diretso sa baba. Kasi number 13, last ang UBJP no, number 13, United Bangsamoro Justice Party, i-shake nyo yun. Okay? Okay ba yun? Ilan ba ang iboto ninyo sa regional political party? Isa lang. Hindi pa na dalawa kay mag-invalidate yung boto natin, ha? Isa lang. Ngayon, after that, meron ba tayong tinatawag na sectoral? Yung sectoral party, this is composed of the settler, women, youth, traditional leader, ulama, and the non-Moro indigenous peoples. Under the Bangsamoro Organic Law, meron pong 8 na reserved seats for the parliament intended for marginalized sector. Yung mga non-Moro IP, they will not be elected at large. No? Hindi sila mag-participate at large in the election. Ang kanilang gagawin ay mag-assemblea lang ng mga tribo at sila ang pipili ng kanilang 2 representative. So yung mga Tituray, Unamanot Manobo, mga Higaunon, pati na yung mga IPs in the islands, ay they will have their own tribal assembly that is prior to September 14. So 2 kandidato natin doon, si MP Ramon Piang and si Sumaya. So 2 sila both from the Tituray tribe. Now ngayon, ang 5 sektor ay, like for example kami sa settler communities, 2 po ang seat ng settler communities. So pwede po tayong bumoto ng 2 for the settler. So wag po ninyong kalimutan for the settler communities, ang inyong pumikot, Attorney Mary Ann Emarnado, number 3 sa balota. And meron pa po kasama po na isa, kasi 2 kami, si Yul Olaya, number 5 sa balota. So ilan na ibuboto ninyo sa settler? 2. Pwede pa kayong magboto ng 3? Hindi. Pwede pa isa? Pwede rin isa, pero pwede mag-undervote, pero hindi pwede mag-overvote kasi ma-invalidate. Pero sa atin, dapat vote straight tayo, 2 talaga. Kasi diba, ang gusto natin, marami tayong seats sa parliament. So every seat is important, every seat will matter. So sa settler communities, 2 ang iboto natin. Okay, ang kasunod niyan will be our women sector representative. Mga kababaihan dito, kilala niyo ba kung sino ang ating candidate sa settler communities as the women sector? Diyan sa likod, kilala ninyo? Okay, so walang iba kundi si Engineer Aida Silongan. Okay, the lone representative ng women sector and central committee member. So, and then after that, you will have the representative of the youth, and ang kandidato natin ay si Sophie Abbas, number 1 sa balota. We also have a candidate for the ulama,
Bayahan. Then, finally, our representative for the traditional leader will be Sultan Marjani Makalsalo. He is from Lanao del Sur. Ngayon naman ay doon din siya nagtatrabaho at preparing for in our machinery in the election there. And of course, our district candidate for Maguindanao del Sur, here in your district, ilan, district, ano ito ba, district 3? District 3? So sa district 3, kilala ba ninyo kung sino ang inyong kandidato? Kilala ba natin? So no other than my very good friend, partner ko namin ito, dati na sa civil society, dating vice chair ng Mindanao People's Peace Movement, no other than Brother Abbas Agamendan. Okay, so with that, we also have here our pero dito sa inyo ay sa parliamentary district, isa lang po ang inyong iboboto. So kung kayo ay nakaregister dito sa parliamentary district 3, ang inyong kandidato ay si Brother Abbas Agamendan. Kung naman kayo sa district 5, ang ating pong kandidato ay no other than our very energetic, dynamic, and very courageous fighter, young fighter, Anwar Alamada for District 5. So ganun po yung, ganun lang po, no, ang ating gagawin, 5 key messages. Maalala ko ba kaya ninyo yun, yung 5 key messages? Una is, itong election ay historical and a continuation of our jihad for freedom and self-determination. Pangalawa, ano yung mga na-accomplish ng BAR, kailangan malaman ng mga voters natin para ma-inspire naman sila na mag-voto sa atin. Pangatlo, ano yung ating electoral goal? Pang-apat ay paano tayo makakatulong o anong dapat natin gawin para makatulong sa UJP? At pang-lima ay sino ang ating iboboto. So, ganun lang po. Maraming salamat. Sana ay magtulungan tayo, magtrabaho. We only have 86 days na lang bago mag-eleksyon. So, very short na po yan. Very short time na po yan para ma-inform natin, ma-educate, and we can reach out to all the registered voters in the BAR. So, thank you again. At we would also